Magandang hapon mga kabisdak. Alam nyo ho, masyadong halata ho talaga itong Marcos admin. Makikitaan talaga ho sila ng butas pagdating po sa justice system ng ating bansa. Questionable ho talaga yung impartiality ng Marcos admin. Halatang bias ho talaga sila. Pagkalaban nila, binabaon ka. Tinitira ka. Pero kung sumusunod sa kanila, merong special treatment. Ikumpara natin yung nangyayari kay Pastor Kibuloy, General Bantag, Kong Arnie Tibis, dito naman kay Sator Ocampo at si Franz Castro, na hinatulan na pong guilty. Pero bago yan, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Alam mo partner, ang tindi nitong nangyayari ngayon kung si Pastor Apollo C. Kibuloy nga, hindi pa convicted yun, pero grabe yung ginagawa na karahasan ng gobyerno, lalo na doon sa mga KOJC compounds, ito convicted na, hindi pa mahuli-huli at maaresto. Doon tayo humugot sa sinabi ng kalihim ng DILG at mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang batas ay batas. Dapat. Ito ay hinatulan na sila, convicted po sila. Ano na ang susunod ninyong gawin? Bakit hindi kasing tindi doon sa inaakusahan pa lang? Hindi na po akusado ito sila dahil hinatulan na po sila, convicted na po ang hatol sa kanila or guilty na po yung hatol sa kanila ng korte. Bakit hindi pantay ang inyo pong pagtrato dito? Ito ay talagang merong inabuso na patunayan, inilagay sa posibleng kapahamakan. Itong sinasabing niligtas daw nila. Pero yung mga magulang, mga IP leader ay talagang sila po yung nagkaisa para hindi po mahakot yung mga kabataan doon sa komunidad sa Talaingod po, mga kapartner. So tingnan natin kasi ang sabi nila, ang batas ay batas. Pero bakit ngayon, walang gaano, alam nyo yung parang hindi kagaya sa ginawa nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy na inaakusahan pa lang at ginagawa ang lahat ng mga legal remedy para mapawalang sala na doon sa mga akusasyon na hanggang ngayon ay akusasyon pa naman. Kaya hindi mo maitatanggi yung posibilidad kaya nagtatago at hindi pa nagpapakita dahil nga hindi patas o pantay ang trato, no? Walang makukuhang patas na hustisya, kumbaga, no? Dahil nga dito sa mga recent statement, biruin mo, iniimbestigahan pa lang, nagkakaroon pa lang ng mga pagdinig, pero ang trato na sa kanya, kay Pastor Apollo, ay parang guilty na at mas masahol pa, parang terorista pa, no? Nung nilusob ng armadong naka-heavily dala-dala yung mga heavy firearms, matatas na kalibre ng baril, sumugod sa lahat po ng mga KOJC religious compounds po, mga kapart. At bakit wala gaano tayong naririnig at hindi mabilis yung aksyon naman dyan po sa Kamara? Ito po convicted. Bakit yung isa na inaakusahan pa lang, gumugulong pa yung kaso, natanggal na bilang kongresista? Bakit itong si Franz Castro wala pa tayong naririnig? Wala pang wala ngang mga kasamahan niyang mga kongresista ang nagbigay ng payag laban dito. Pero doon kay Congressman Tebes, agad-agad, meron agad. So, asan yung pagkakapatay-pantay na pagpapatupad nitong batas na ito, itong mga pulisiyang ganito? Kaya nga panawagan partner ng ilang kinatuan ng MTFL-CAC, dapat umaksyon na ang Kamara, ang speaker mismo dito nga sa kaso ni Franz Castro na kongresista na dapat patalsikin na dahil convicted na nga yung hatol ng korte. Correct. Tama ho, yung sinasabi po nila ni Sir Admar dyan sa SMNI. Ganito ho kasi yun. Yung si Pastor Kibuloy, General Bantag, Kong Arnie Tibis, ay hindi pa ho sila convicted. Meron pa silang presumption of innocence. Kumpara ho dito kay Sator Ocampo at kay Franz Castro, sila po ay convicted na. Wala na po silang presumption of innocence. Pero
kaiba nga ho yung trato sa dalawang sitwasyon. Yung convicted na, hindi man nila mapagsabihan ng mga masasama, mga masasakit na salita, hindi nila hinuhusgahan. Pero itong tatlo, wala pang conviction, ay hinuhusgahan na ho nila talaga. Sinasabihan ng pugante. Si Pastor Kibuloy, pinatungan na, pati si General Bantag. Pero take note ha, wala pang conviction itong mga taong ito. Ang punto ko rito, kung sobra-sobra sila manghusga dito sa tatlong taong ito, kay Pastor, kung Arnie Teves at Bantag, bakit ayaw magawa ng Marcos admin dito sa dalawang tao na convicted na talaga, na si Sator Ocampo at si Franz Castro? Takot ba sila dito? Bakit malaya pa rin ho itong mga taong ito? Bakit ayaw maglabas ng warrant of arrest na kay Sator at kay Castro? Kasi kung convicted ito, dapat may protection tayo na hindi tatakas itong mga taong ito na convicted na. What if tatakas sila? Anong mangyayari? Itong tatlo Bantag, Teves, Pastor Kibuloy, ang tindi ng kanilang panghuhusga at black propaganda. Si Kung Arnie Teves naman putak ng putak yung mga kongresista dyan. At pinatanggal sa kongreso si Kung Arnie Teves na wala pang desisyon sa lahat ng mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Paano naman ngayon ito si Franz Castro? Convicted, pero na isang kongresista, wala hong maingay Walang nagsasabi na dapat itong si Franz Castro ay matanggal na sa pagiging representative. Dahil convicted na. O tika, parang ang hirap isipin, bakit si Kung Arnie Teves, hindi pa convicted, hinusgahan na ng mga kongresista at pinatanggal na talaga. Pero ito, si Franz Castro, convicted, pero hindi pa tinanggal at may plano pang tatakbo sa pagkasenador. Anong klaseng batas meron tayo under Marcos admin? Kasi dapat sana, kung gaano po sila kabigat magbitaw ng mga masasamang salita, masasakit na salita sa tatlo, kay Pastor, Bantag, at kay Teves, ganun din ho sana sila. Kay Sator at kay Franz Castro. Bakit ngayon ay hindi mo man lang marinig ang boses na pagtutuligsa ni na Tambaluslos, mga kasama niya sa Kongreso, mga nasa Senado, si Ontiveros, at si Da Junior?